Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito subot! Podcast! Yeah, kung nakikita nyo pare, may nakita ba kayong kakaiba sa upuan namin? Bagong upuan pre. Bili ni GOP yan, guys. Actually, kakaakyat lang namin ito. Sobrang galang din ni GOP. Maraming salamat sa sponsor natin. Ayan. Panibagong ano na naman to. Tawag dito. Motivation, no? Na mas lupitan pa, tagalan pa tong ASP para sa inyo mga bata. Yeah. So, isa daw general ng Soy Army. Puso mo, puso ko, nasa magsasaka. Puso mo, puso ko, nandyan dapat. Okay? Hari ako ng Hip Hop Underground. Magpagupit kayo sa Slick and Dapper. And magboxing kayo sa Golden Boy Boxing Gym Club. Yes. Ingatan nyo yung pera nyo, mga kids, okay? Yeah, congrats nga pala kay Pete Laurente. Nanganak na yung kanyang misis. So, congrats. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop and also sa Shopee. Link nasa description yung Black Prism by Sadaw. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang swerte mo! Ang swerte din ako. Kakakilala na tayo. Para sa mga seller ng Shopee at Lazada, merong drop-off dyan sa Better Living Parañaque. Dyan kayo mag-drop off para hindi maging hollow blocks ang iyong parcel. Tama. So, pare, may balita na. Ano na daw? Nagre-resume na daw yung pagdaloy ng oil sa Strait of Hormuz. No? Totoo ba? Naman, balita Makapag-LU lang. na tayo? Sana. Kasi nagpaplano kami mag-LU. Hindi na surprise to, sus. Ano na lang, hindi namin matuloy-tuloy kasi nga mapapamahal yung gas namin. So, naka-hold pa. Pero once na bumaba yan kahit papano, larga Let's go. sa LU. Alam nyo ba, mas marami ako napuntahan nung during 1 year natin sa 1 year ko nung nagtatrabaho pa ako. May nado, pre. Buwan na tayo naglalakwatsa kung saan tayo dalhin eh. Walang trippings natin, di ba? Kapit no? Ayun, ako rin Kumbaga parang, iba talaga pagka, ano mo yun, na, kasi, let's be honest, nababayaran na yung ginagawa natin No? Tama. Kumikita na kami sa YouTube namin. So yung kita ng YouTube, yun yung pinang-activity namin para may pang-content. Parang balik lang din. Balik lang. Reinvest lang talaga nangyayari. Yung oras na binibigay nyo sa amin converts money and then the money that we get is to may content sa inyo. No. Pangarap ko nga pare, pupunta tayo sa mga charity. Papa-food trip tayo. Alam mo, may pag-banding tayo. Actually, kaya na Mga kids, no? Pwede, no? Kaya sa Boys Town, kasi naliligaw yung iba dun Ayun. Diba? Mga lalaki sa Boys Town. Oo nga, no. Hindi kayo mag-set up tayo dun, pre. Ano lang naman, idea lang naman. Ganito, set up tayo ng upuan dun. Tapos, tanong live. Ganto yun, Tatanong sila. Sa Boys Town, no? Anong Pwede. gagawin? Mga ganun. Pwede. So ngayon, ano na, gawin na natin? Talaga? Diretso na tayo kaagad? Diretso na? Medyo grabe naman, dire-diretso. Ngayon na tayo sa paborito yung segment, ang May tanong, baby. So may mga problema kayo na gusto nyong marinig ang komento at opinion ng ASP pare. Message nyo si 8 Ase. Pero dapat, mabasahin namin yan kung Mahilig nakasubscribe kayo rito. Na mahilig sa katulong. Shoutout sa mga katulong natin dyan. Yeah. Bago ko basahin yung tanong, di pala nakalimutan ko, gusto ko silang i-update kasi na 13K followers na ako. Yabang mo naman. Monetize, 13K followers. Damn! Alam mo pre, meron akong in-status dati nung 165 followers pa lang yung Anong yung status page na yun. Nag-thank you na kagad ako noon. Sabi ko, maraming salamat sa... Alam mo, para siyang corny, para siyang cringy nung panahon na yon kasi nagte-thank you ako sa 165 Facebook users na nag-follow. Parang cringy nung panahon na yon. Pero kasi ito yung vision ko Manifesting. Oo, No? ito yung vision ko na dahil alam ko isang araw mamamonetize yun. So ngayon, ang epic nun. Parang gusto ko nga i-screenshot yun Tapos yan. Sabi mo nung 165 followers pa lang yun Wala pang 1,000, hindi monetize. Nagte-thank you na ako nun.
Di ba? Paano pa kaya ngayon na meron ng 2 million views yun, monetize na. Kumbaga mangyayari talaga kasi optimistic ka eh. Doon pala sa pag-thank you mo, parang, para sa akin, double meaning yun. Yung pag-thank you niya. Parang nag-thank you siya dahil sa early na mga, yun nga, sa mga nagpa-follow sa'yo. At the same time, sa mangyayari pa lang. Advance, no? O parang, sinasabi mo na, open ako for blessing, open ako sa challenges. Ganun. Galing. Ang ganda yung ganun. Kaya yun, tinuturo natin sa kanila. Di ba? Na, maliit pa man din, appreciate mo na. Appreciate mo na. And dahil sa appreciation na yun yung magbibigay sa'yo ng positive thinking na ituloy pa eh. Kasi kung doon pa lang, maliit pa lang 169, pala, ang tagal naman. Hindi ka na talaga gaganaan. Umpisa pa lang negativity na agad yung inaano mo eh. Sa business, ganun din. Pagka konti, at may bumili, 2, 3, appreciate mo. Oy, so, may 3 bumibili. So, maganda kagad. Maganda yung energy na ibinibigay mo at yung energy na positive na yun ang tutulong sa'yo na mag-push forward pa. Pero, dahil sabi niya may tanong na, pero kasi may isisingit ako kanina, pinasa ko yung Sige, tanong. go. So, itutuloy ko ulit. Na, sasabihin ko nga, yung ginagawa din, dream life to, gagi. Talaga. Yeah. Dream life to, yung mga galawan. May mga nagme-message na nga dyan na naiingit daw sila sa buhay natin, ganun. Ako totoo yun. Hindi ako magtataka kung bakit kayo naiinggit. Pero gusto ko siya ilagay sa, siguro kaya, naapektuhan kayo positively nung ginagawa namin. Kasi in the first place, positive naman talaga tayo. Gratitude, ganun. Ayoko silang mabulag na naiinggit ba kayo kasi parang feeling nyo meron kami mga pangmayaman na ginagawa. Huwag nyong i-trick yung sarili nyo. Hindi yun. Ang totoong nagugustuhan nyo sa amin ay yung positive na energy namin. Kaya yun ang i-adapt nyo. Kasi kung nandun sila sa dapat lagi akong may outing, dapat kakain ako sa labas palagi, ganun. Tapos, na-miss yung important element na grateful ka dapat araw-araw. Tama. Sasablay yun. Di ba? Ang mangyayari nun, magagagastos ka na magagagastos, tapos walang pupuntahan na maganda yung buhay mo. Kaya, more than kung nakikita nyo na nag-e-enjoy kami, ang pinaka-core nun ay grateful kasi kami. Oo, kahit simpleng bagay, di ba? Kahit na magtagaytay lang, magbulalo, okay na tayo, di ba? Di ba? Sulit na yun. Makikita yun sa vlog na nagdaraitan tayo. Grateful pa rin naman tayo. Kasi may red horse. Di ba? Red horse kami. Kumbaga na-convert pa rin natin. Na-convert pa rin. Yun ang kailangan niya sa araw-araw. So, ito na. Ayan. Sure na yan. Okay. Hello, Sir Asset. Shoutout sa ASP. Fan, matagal ng subscriber sa YouTube, ASP. 26 years old. Graduate po ng BED, Bachelor of Elementary Education. Ngayon, Chair. ngayon BPO agent from Bacolod City. Po. May 5 digits sa bank at planning kukuha ng board exam sa September for licensure exam for teacher or LET. Ayun, teacher nga. Tapa siya, di ba? Confess ko lang po, anong mabuting moves na gagawin? I admit I became a simp, but need ko lang po ng malupit na advice. I have a girlfriend po, same course kami na tinapos, nauna lang siya ng 2 years. By the way po, galing po ako sa long-time relationship, 6 years po. To make the story short po, nakipag-break ako sa GF ko dahil sa treatment at dishonesty. Ang lala, yung nakilala niya lang sa online ng ilang araw, nagka-feeling siya agad. Share ko lang po, puro ka-share ko lang po. Nasa abroad siya ngayon, ang mag-ed contract na siya sa pagiging kasambahay. Yari kay Itaset yan. I admit, medyo hindi ko kaya financially na buhayin sa work ko lang call center dito sa Bacolod. May sobra din sa pera na natatabi pero ang lala talaga, micro-cheating ngayong panahon. Sobrang lala. Grabe ka naman. Ang lala talaga, mailagay mo pa yung lala eh. Ako po, nag-cut off sa amin in the reason na umamin siya na may nagugustuhan na siya, iba, pero sa online lang. Wala akong idea kung sino yon. Basta sabi niya, partner.
Then what the fuck, di ba? Kaya pala ang cold na ng approach sa akin ng January pa. Kala ko busy lang sa trabaho. Yung pala, may nag-iba na. Palagi po siya nagla-live sa TikTok. Di rin naman siya super ganda at di rin pangit. Pero Ang ina mo rin eh, no? Ano ka rin Stand eh. Low-key tirador ka din eh. Low-key bastos din. Hindi, pero tama yung sinabi niya daw, walang stand. Sinabi parehas. Pwede ba yun? Tanginaw, nililito mo ata kami, napipikon ako sa'yo, ha? Ako, ayun. Pero masasabi kong pwede. Ako nakauna sa kanya. Utang ina. Lahat ng first, ako po. Pero sakit sa feeling, sayang yung 6 years. Pauwi na siya this year sa Pinas. At nag-request pa ako ng closure. Okay lang ba, idol? Or tamang focus na lang sa pag-grind. Plano ko rin kasi mag-abroad at mag-teacher sa ibang bansa. Sayang lang ng oras na in-invest. Tapos sasabihan ka lang nang nawala yung feelings at yung lalaki na admire daw siya. What? Hindi nararamdaman ko sa'yo, pre. Medyo magulo ka magmensahe. Lala, di ba, idol? Oo, lala, grabe. Nakailang lala eh. Wala akong sport, medyo chubby o ina mo. Kaya naman pala eh. May pera din naman, kaso 5 digits pa lang po. Okay lang yan. Oo, parang ang gago ah. Gratefulness. Umpisa ka pa lang eh. Yun nga, gratefulness pa naman yung pinag-uusapan namin bago ito. Malupitang galawan. At sana mapasama sa segment yung sabi niya, ang tanong. Bayaning puyat here. Oh, ano? So, may bago na siyang girlfriend ngayon. Pero ang pinoproblema niya yung 6 years niya na... Malamang nga to, wala to. Wala tong Wala. bago. By the way, galing po ako sa long-term relationship siguro. To make story short po, nakipagbalik ako sa BF. Wala siyang ano. Natanong niya kung... Kasi uwi daw eh. So, nagpaplano siya na mag-closure. Oh. Ako siguro yung closure na gagawin mo is ano lang. Last bembang lang. Tapos, wala na. Tapos, focus na siya sa dapat niyang gawin, which is yung present, future na. Yun nga sinasabi niya eh. Oo. So, tinatanong niya, mag-closure pa siya o rekta na sa mga bagong endeavors niya. Yun nga, mangingibang bansa, magti-teacher. Ako, agree ako mag-closure ka, pero for the sake na mabembang mo lang. Wala nang use eh. Ano pang makikipagbalikan ka pa dyan? Ibabalik din naman sa ibang bansa yan, magbabakasyon lang dito yan, di ba? So, same setup lang. Kung makikipagbalikan ka for good pa rin, babalik siya doon, makikilala na naman yung lalaki niya, chapuera ka na naman, LDR na naman, wala rin kwenta, walang patutunguhan. Di ba? So, makikipag-closure ka rito, pero you have to you put your mindset na yung closure na is for bembang lang, wala nang balikan na mangyayari. Yun, ganun na yun. Ako sa akin, kaya so, ikaw na una sa kanya, 6 years kayo. Kasalanan mo eh. Ikaw, aminado siyang mataba siya eh. Isa pa yan. Yun eh, kaya yan nawala ng interest sa'yo, naghanap yan ng iba. Isang factor din yun eh, no? Tama mo eh. Putang ina. Kawawa. Baka hindi yun na talaga makakita ng future sa'yo yung babae. So 26 years old siya. O yun. Since 20s sila na. 26 na siya ngayon, mataba pa rin siya. Uy, pre, kung ako sa'yo, 26 ka na, ito pa, madiin lang natin to. Kasi nga, kung 26 ka ngayon, nanonood dyan, mga 26, tapos mataba kayo, pag umabot kayo ng 30 na mataba pa rin kayo, mahirapan na kayo, ha? Sinasabi ko sa inyo, mahirapan na kayo maging fit. For real. Oo, Kaya kaya, pa naman. kaya. In times 10 yung effort eh, no? Times 5, no? Oo kasi mas mahina na yung metabolism pag 30 eh. Pwera na lang kung gifted yung metabolism mo pero bibihira yung ganun. So, most likely, ang normal na tao, bumababa talaga ang metabolism, mas nahihirapan na talaga mag-reduce pagka 30s na. So, minsan wala nang pag-asa. So, hanggang ngayon na 26 ka, mataba ka na, doble workout ka, I suggest diyan ka na mag-focus eh. Oh, yeah. And dun sa future mo na gusto mong mag-ibang bansa, yan na lang, dalawa. Huwag ka muna magbabae, pre. Oo. 26 years old, fat, unacceptable, di ba? Unacceptable, tama. Totoo. Kasi nga, Bata pa eh. oo. Kasi mag-make sense pa sa akin kung fit ka nung 26, tumaba ka ng 30s. Again, may reason kasi metabolism shit, okay.
Pero workout ka pa rin. Pero kung mataba ka ng 26, bakit? Mm. Di ba? Dapat Easy? nga 26, dyan ka active eh kung ano-anong pinagagawa mo. Lakas ko niyan. 20 hanggang 26, lakas ko niyan, pare. Tapos ang dali magsunog niyan. Mag-jogging ka lang. Tagaktak na pawis mo agad eh. Tutunawin agad eh, di ba? Lazy son of a bitch. So unacceptable yan ha. Kasi nga, yan, dyan ka na mag-focus. Kanina sinabi ko, i-closure mo yung babae. Ay sa akin nga, nang na-point out na mataba ka pala, tama na yun. Wag na. Wag ka na mag-closure. Patapapayat ka muna, pre. Ang closure dyan, yung katabaan mo, yun na yun. Ang closure dyan, yun yung sagot dyan sa lahat ng tanong sa closure mo. Big fat lazy motherfucker. Nangyayari sa'yo, nagiging distraction lang ang babae sa'yo eh. So yun, next ano tayo? Next may Question? tanong tayo. Wala eh, yun lang yun. Mabilis ng solusyonan eh. 2026 being big fat motherfucker lazy shit. Stupid cunt. Damn it. No? Yung ganyan pa lang na 2026 na mataba ka pa. Bosa daw, butang ina, durog na yun. Dami mo namang mura sa akin. Kasi tangina 2026 ang taba mo. Hindi talaga matatanggap yung pre. Lahat ng calisthenics sa YouTube pwede mo nang tirahin sa bahay ninyo eh. Tamang pagkain at dapat iwasan para tumaba. Nasa YouTube eh. Tuturo na sa'yo ng mga doktor dyan. Oh, bago tayo mag-move dun sa next question. Parang may libre check-up ka na nga sa doktor sa YouTube, di ba? Oo. Wala nang reason eh. Nutritionist. Bago tayo pumunta doon sa next question, gusto ko lang i-point out. Merong isang content creator sa, I think tagawan muna to pre, ng content eh. Mataba siya pre, na gay siya. Mataba talaga. As in, talagang obese na. Hindi mo na siya matatawag na normal or chubby. Ngayon, natutuwa ako kasi nga naaalis na sa Pilipinas yung body positivity shit na yan eh. Kasi sinishame na siya doon sa comment section. Lagi siyang day one magsa-start ng diet. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya pumapayat. Bakit? Laging content niya. Di ba gusto niya mag-workout? Mataba na siya. Nag-start siya mag-workout. Next content, matcha. Workout. Next content, Starbucks na naman siya. Tapos the next na naman, magkikake, magsasamgyup. Ang taba niya, sobra, ganito na siya. Kilala nila yon, for sure kilala niya. Lagi na nga doon sa comment section, ano na naman to, day 1 na naman to? Day 1 ka na naman, day 1. Lagi kang day 1. Stupid. Eh, sabi ko, nagmi-make sense na i-ridicule na siya ng mga audience niya kasi nga, walang pagbabago, pre. Yeah. Eh, mukha na siyang manas talaga, pre. Yung mukha niya, nagmumukha ng may mga tigyawat na gumagano na. Ang inang yan. Katabaan. Naawa naman ako. Ba't kasi, pero Ay ka, Diyos, bigyan ka ng 200k, didala mo yung batok nun. 200k lang, puta. Barya lang sa atin yun. Kaya mga 10 million, didala mo yung batok niya na maitim. Didila ka lang naman eh. Ganon. Talagang didikit mo. Tapos, naramdamin mo sa dila mo yung alat. Tapos walang makakaalam. Kadiri, puta. Tapos wala na makakaalam. Wala na makakaalam. Live natin sa Facebook, Putang ina, pare. di na. Premiere pa sa Netflix. Gago pre. Didala, galing siya workout ha. Ay, gago, puta. Tapos didala mo yung batok na maitim na ano. Gago pre, pag tinanggap ko yung 10 million yun, sira na yung brand na anti-support. Wala na, ang hirap na iba. Ikaw yung mumurahin namin ni Josh na araw-araw. Wala, hindi kita isi-save, gago. Ang ina niya si Mojin, dumila ng maitim na batok. Kasi gagawa rin, hindi ka na na-hypnotize nun, inahabol mo na yung pera. Kasi may pera na involved, di ba? Tangina. Kaya pre, alam mo, ang hirap talaga yan eh. Actually, hindi na nagme-make sense sa akin yung mga conversation na ganyan na magbibigay sila ng malaking amount para sa isang kahihiyan. No talaga eh, no talaga. No talaga pre, kasi ako din. ang sa akin pre, kahit nga makuha mo yung pera na yun, pero indirectly, binago mo yung mundo mo, inimperno mo yung mundo mo nun eh. Lahat ng tao walang respeto sa'yo. Kaya nga. Parang ano no, technically parang selling your soul to the devil. Parang walang silbi yung, ano silbi ng pera? Lahat sila walang respeto sa'yo. Sabi ni Doggy, parang nagkwentuhan sila nun sa live. Ako si Doggy sa ML. Parang 500 million yata yun. Ano ba? Parang susubo mo titi ni Shaquille O'Neal, parang ganon. Sabi niya, sasantolin pa rin daw niya. Kasi mayaman na siya nun. Kahit santolin pa raw niya. Ewan ko ako sa akin. Pero kung nasa harapan na yun, parang hindi naman niya matatanggap yun. Hindi nga eh. Sa kwentuhan lang makakatawa-tawa tayo ng ganyan. Pero ako, ang bias ko talaga, hindi mo kaya yun. Hindi. Kung bakla ka talaga it doesn't matter. Bading ka eh. Bonus pa yun, pre.
Di ba? Yeah, gaganon pa yun sila. Gaganon pa, yeah. Ganito ang mahilig sila sa ganito, Ay, di ba? yung ganyan. Utang ina. Ano yun? Click it daw yan eh. Oo, ganun. Kumbading ka taga paldo, putang ina, burat ni Shaquille. Tang ina. Pero kung lalaki ka, di ba? Ano yung next question natin? Sige, Go. kaya tayo sa Ayan, tanong. tayo sa next question. Again, kailangan nakasubscribe kayo. Pag hindi nakasubscribe, hindi namin binabasa yan. Ang pangalan niya ay siya si Anya K. Pedro. Anya? Babae. Bye, pre. Masali sa live ko. Hindi siya to. Good afternoon sa'yo, 8 Asset. Hihingi sana ako ng advice. Pahide na lang ng identity ko. Ako pala ay single mother na may isang anak sa unang asawa, nasa edad na 6. Sa ngayon ay meron akong boyfriend na nagtatrabaho sa Manila kaya LDR nang maging kami. Pero same province ang lugar namin. Then nitong buwan lang ay umuwi siya para magkita kami. At sa 2 beses na pagkikita ay mas lalo ko siyang nagustuhan dahil nakikita ko sa kanya ang pagiging responsable at may disiplina sa sarili at matured, walang period na tulad na talaga sa paraan pa lang ng palitan namin ng salita ay napansin ko na iyon sa kanya. Okay. Kama yun, wala pa rin. LDR sila, di ba? LDR. Ah. Okay. Nakita niya ng potential sa lalaki. Oh, pero medyo, para sa LDR, medyo OA yun na disiplina, responsable. Pwedeng yung energy, the energy is giving, pwede. Pero LDR pa rin eh. Okay. Kahit ng LDR pa lang, seryoso na ako sa relasyon namin at mas nasiguro ko na tama ang napili kong lalaki. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yun na nga, oh. Kaya kayo nagiging single, ma'am eh. Ang bilis-bilis nyo kung ganyan mag-jump ito conclusion kayo lagi eh. Alam mo, nagtataka ako itong women intuition, hindi talaga totoo to eh. Women intuition, di ba? Hindi nyo na intuition na mababaksa kayo sa maling lalaki. Lagi na lang gumaganang intuition pagka nag-cheating lang. Di ba? Ang dami nyo sanang nasisave, konti sana ang teenage pregnancy, konti sana ang single mothers ngayon kung pinapaganan nyo sa tamang paraan yung women intuition. Biruin mo yan, LDR, for sure. Bilang lang sa daliri yung pagsasama ninyo. Sigurado ka na kaagad. Di ba? Nakitaan mo kaagad. Yan ang mali eh. Go. Napansin ko na sa kanya, kahit ng LDR pa lang, seryoso na ako sa relasyon namin at mas nasiguro ko na tama napili ko ng lalaki kay, ano kayong probinsya niya? Kay gusto na sana magsama kami, lalo pa at ready na din siya. Ang problema ko nga lang ay tutol pa ang magulang sa bagay na iyon at gusto na mag-focus na muna sa bata. Pero hindi ko naman ito pababayaan kung sakaling pasukin ko ulit ang pag-aasawa at tanggap naman niyon ng karelasyon ko. Kahit gustuhin ko man sumama sa kanya, pagbalik sa Manila ay hindi sila papayag. Isa pa doon. Oh, hindi. Nagigets ko yung parents niya. Parents niya yun, di ba? Parents yung may ayaw siya. Nakikitaan ng ano eh, sabi nung parents mo, ayan na naman si Maria. O, tingnan mo. Yan yung galaw niya last time eh. Yan yung galaw mo. Nakita na nila yung ugali mong yan last time. Yan na naman, binabalik. Kaya hindi sila agree. Yan na naman, tatalong ka na naman sa ETC. Go. Buka ka eh. Go. Grabe naman, di naman lahat. Ay. Kanya-kanya kasi yan. Depende. Isa pa doon, nagbabalak na ako magtrabaho pa Manila at baka magsama na kami pag andun na ako. Kaya nga matagalan pa at parang hindi ko kaya malayo sa kanya. Oh, ang sweet. Nang matagal, 26 na ako ngayon at siya ay 30 na. Sana mabasa mo ito. Matagal nyo na akong follower sa FB ng... Tangina, ba't mali-mali spelling? Diba, nakasar ka rin? Sabi No. sa'yo. Followers sa SB. Tinan mo. Sa SB19? Ewan ko ba eh. Oh. Starbucks? Ng ATS. Ba't ATS? Lalo na sa YouTube, palagi kong pinapanood ang bago niyong upload. Kaya malaki ang tiwala ko sa inyo para humingi ng advice kung ano ang mas Yeah. Ako na muna? Okay na. Sige, nagsalita ka na eh. Ikaw na mauna. Wala na, nasabi ko na kanina eh. So ako, kasi
Ako lagi ko silang gustong bigyan ng chance. Pero nga, dahil single mom ka nga, lahat ng single mom to. Pagpapasok ka sa bagong relasyon, hindi ka na katulad, wala ka na leverage na katulad sa mga babaeng fresh eh. Katulad nga sabi ni Isa daw dun sa nakaraang episode, single mom ka, low value ka na. Totoo naman eh. Ano pa bang pinapabango nila dun? Kaya gumugulo yan, pilit nilang nilalagyan ng kasinungalingan yan pare. Once na maging single mom ka, low value ka na talaga sa dating market. Tuldok. Sabi nga daw nila, Done. 40s is the new 20s. Sa lalaki. Hindi, babae nagsabi. Ay, bobo yun. Bobo yun. Mga delusional na kasi kayo eh. Kaya hindi nyo na ako naiintindihan. Mga delusional, emotional, no? Single mom, low value sa dating market yan. Lalo pag mataba pa, komboan mo, single mom, fat chick, tapos bungangera, feminist, activist, leftist, tapos si mamali, boboto, GG talaga. GG sagad. Ay, nako, pucha. So, Combo nila eh. So yun nga, single mom, 26, gusto pa rin kita bigyan ng chance dahil para sa akin nga, hindi ka dapat mamatay ng matandang dalaga at masingit ko rin pala dito. Deserve mo rin ng low value guy. Deserve mo yan. Mid guy. Average guy lang deserve mo. Deserve mo yan. Pero nag-aangad ka ng mga big time kagaya ng mga nakikita mo ng 20s ka, nung nililigaw sa'yo, wala nang interest sa'yo yun. Titirahin ka na lang ng mga yun. Pero hindi ka kasawahin. Yun ang kailangan nilang ma-realize no? Kaya nagkakaroon ng disconnect ngayon. Kaya parami yung anak ng mga single mom, hindi sila pinapanagutan. Pilit pa rin kasi nilang inaabot yung mga lalaking matataas na nanliligaw sa kanila ng 20 sila. Eh ngayon kasi titirahin lang talaga sila, hindi naman sila gusto samahan eh. Ang gusto sumama sa'yo, yung average guy na sumasahod lang ng minimum, yun yung kunin ninyo. Kasi yun, mamahalin pa kayo nun kahit pa paano. Eto pre, may data talaga, na so dahil sa Pilipinas, nuclear family setup naman talaga tayo. Originally, yun naman talaga, nuclear family setup. Yung strong independent woman, yung feminism na yan, clearly sa West nga yan. Pero kailangan ko itong ulitin dito dahil baka hindi alam to na itong mga babae na to. Sa West galing, di ba? Tapos backed up by data. Sa West din, above average siya, global i-compare mo sa mga bansa globally. Mataas sa kanila yung matandang dalaga na mamatay mag-isa. Sa Western, no? Kaya nga yung die alone na term, kuha na talaga nila yun eh. Ngayon sa akin, nandun na yung variable, galing sa West yan, feminism. Kayo dito sa Pilipinas, huwag kayong feeling cool na i-adapt nyo yun. Diba? Feeling cool kayo kapag ganun ako. Because it's a cool thing. Because I want it there. Because I want it there. No other purpose. Wala. Kilala pa namin kayo, nakikita pa namin kayo. Halata namang wala kayong alam eh. Bandwagoner lang kayo eh. Kung ano lang yung nakita nyo sa internet. Saan yung pinaka-solution natin sa kanya? Yun nga. So, yun, kung may dumadaan man sa feed mo na gano'n, huwag mong i-adapt yung paniniwala na yon. Ang kailangan mo nga, humility. Kasi nga, low value ka eh. Low value, humility, huwag ka maghangad ng lalaking, kung ano mang high value niyan. Hindi mo deserve yun. Ngayon, pag nakita mo yung lalaki na marami pang kulang sa kanya, ganun, marami pang kulang, suportahan mo, yun ang pag-asa mo. Yun na yun. Trending ka na naman dyan, boy. Yun na yun. At yung ako naman, ang tip ko sa kanya bilang tulong ko rin sa kanya. Kasi nga, sabi nga, agree ako doon sa sinabi ni siya daw last time na dahil low value ka na at tawag dito, isabi mo rin, yung wala na siyang leverage, hindi niya na deserve na sumunod sa feelings niya basta-basta eh. Kasi nga, sumunod ka na last time sa feelings mo at anong nag-end up sa'yo? Naging single mom ka. So ngayon, kailangan maging mas matalino ka na. Diba? Learn from your mistake. Ito ang mali sa kanila, pre. Hindi sila natututo sa pagkakamali nila. Kaya marami sa mga single mom,
nag-aanak pa rin sa iba, hindi naman sila pinapanagutan. Kasi nga nagsistick sila dun sa mindset nila nung bata sila, which is feelings. Katulad niyan, LDR, sabi ko nga kanina, bilang lang sa daliri yung pagsasama nila, pero nag-jump ito conclusion na siya na ito na yung tamang lalaki. So, Hindi ka na dapat ganun eh. Oh. Hindi, bigyan natin siya ng specifics. Kasi sabi niya, responsable daw, disiplinado. Mm. So, hindi natin alam kung paano niya nasabi yun. Via chat lang yun, pre. For sure ako. LDR, Single mom deserve less. Mayroon ganyan siya. Yun na nga. So dahil sinusolusyonan nga natin, nakakita nga siya ngayon ng lalaki. Ito kasi siya hindi siya naniniwala. So, itong lalaki, iuuwi na siya sa Maynila nito. Anong trabaho ng lalaki? Sinabi ba? Hindi sinabi. Hindi sinabi. Kung may bitaw, Hindi. Basta sinabi niya, responsable at may disiplina. okay na yun. Nga, kaso, ang problema nga ni Josh, Hindi na ako naniniwala sa judgment niya, pre. ganun yun. Oo. Bobo na nga yung judgment niya sa unang husband. Yun, di ba? exactly. Tapos ito pa, hindi daw agree yung parents niya. Yung parents niya, neutral yun, for sure. Wala namang feelings yun sa lalaki. Hmm. So, nakikitaan na naman yung pattern yung parents niya na parang, yan na naman yung galaw niya. So, nagme-make sense sa akin na hindi ako sure or 100% ako na hindi okay yung lalaki. So, ito naisip ko. Dito lang. I agree. Mm. Kasi, Oh. yung parents, wala naman silang feelings pag nagdi-decision sila kung gusto nila, ayaw nila yung isang tao. So, nakikita nila yung mga flaws. Oh. Kayong mga babae kasi, ang tatangan ninyo, sinusuway ninyo yung mga parents ninyo, hindi kayo nakikinig sa kanila sa pagpili ng tamang tao. Ang ending, nabubuntis lang kayo, nasi-single mom lang kayo. Kayo kasi pag pumili kayo ng lalaki by emotions, nabubulag na kayo. Tamad pala to, sugarol pala to, irresponsible pala to. Feeling mo irresponsible, pero ang totoo, mahal mo lang talaga, kaya hindi mo nakikita yung mga pangit. So, I suggest, sundin nyo talaga yung parents nyo. Pag ayaw nila sa boyfriend mo, sundin mo kasi may reason yun. Nakikitaan nila ng pangit na ugali yun o pangit na routine o walang pupuntahan yung buhay. Yeah. Kayo, ang ginagawa nyo, sinusuway nyo yung parents nyo, nagpapabuntis pa kayo. Ngayon, single mom na kayo. Low value na kayo in dating market. Okay? Mostly sa inyo, low value na talaga. Rerektahin ko na kayo, low value ka na talagang single mom ka. Ha? You deserve less. Huwag kayong makinig na you deserve more. No, you deserve less. Less. Average guy lang ang deserve mo. O kaya nga mas less pa dun eh. Ha? So, ito, para sa kanya. So, dahil hindi pa agree yung magulang mo, wag mo munang samahan. Huwag muna. Oo, hindi agree yung magulang mo, wag mo munang samahan. Pero kasi, hindi natin mapipigilan to eh. Mukhang lalarga talaga to eh. Lalarga to. Ito sasabihin ko sa'yo. One way yan. One way ticket yan. Hindi mo na mababa. Doon na natin ilagay. Ano yan, papachisdog ka na naman. Tapos, lipat na naman sa iba. Hindi. Tama. Mas delikado pa yung kalagayan niya pag sumama siya doon. Nasa Manila siya eh. Pag nabuntis siya doon, iniwan siya, nasa Manila siya eh. Nasa probinsya siya yung lalaki ang pauwi sa Maynila. Oo nga, sasama siya sa Manila, Oo. di ba? Pag doon, sumama na nga siya sa Manila, sabi niya, gustong-gusto niya daw sumama. Oo. Sumama siya doon sa Manila, binuntis siya sa Manila, wala doon yung parents niya. Pag iniwan ka doon, sino mong problema? Parents mo. Alam nila eh, na-look forward ka agad ng parents yung mangyayari sa kanya eh. Huwag ka sumama dyan kasi kilala ka namin. Tapos pag nabuntis ka ron, sa Manila ka pa, papasundo ka pa sa amin. Dahil iniwan ka na yan, gagastos ka pa namin ng pamasahe pa uwi rito. Di ba? In the first place, pinagbabawalan ka na namin. So, dapat mag-isip siya. Yun nga. Siya. Pero sasama to pa rin nararamdaman ko. Sasama. Kaya nga, Pero, sasabihin ko nga, one-way ticket yun. Okay. One-way ticket. For another kids. Oo. So, ganito yan. Ganito ang mangyayari dyan. Dahil ganito nga ang sistema. Susuportahan mo yan kahit ano pang pangit ang kakalabasan yan. Suportahan mo siya. Hindi ka magiging boss dyan. Hindi ka dapat maging boss dyan. Dapat kahit ano mang kalagayan yan, dahil pinili mo na sumama dyan, ang utak mo ay paano ka mag-aambag sa trabaho niya, sa income na ginagawa niya. Sumama ka na, yun ulit ang yun ang premise eh. Sumama ka na eh. Ngayon kung malalaman mong babaero yan at wala ka na magagawa. Pag nakipag-away ka dyan, kung ang gagawin mo, magiging lalaki ako, tapos lalabanan ko siya.
hindi solusyon yon, mas lalong sasama ang buhay nyo. Sasama yung kalagayan niya. So, pag eventually nalaman mo na babaero pala siya, ano ba bang mga possible? Lasinggero pala siya, yan, inuunahan na kita, wala kang magagawa. Lalambingin mo. Kung gusto mo siya magbago, babaguhin mo siya sa paraan na nilalambing mo siya. Hindi mo siya babaguhin sa paraan na makikipagsigawan ka. Hindi. Tama. Mapupunit yung labi mo niyan. Tama. Katulad nga nung nakita ko sa So, yun na yan. Masyado na mahaba yung... Hindi, okay nga yun eh, na-point out mo kasi nga, nagpo-fall din yung sa gusto ko rin sabihin na wala na akong tiwala sa judgment niya sa lalaki kasi nga, nag-fail na siya sa una. So, maganda yung tinip mo kasi kung fail nga na naman yung lalaki, mag-adjust ka na. Ganun na nga. Oo. That's my point nga eh. Yeah, Yun na eh. yun nga yun. Hindi mo yan maaayos na magiging lalaki ka. Yung magti-take over ka. No. Eh kung magti-take over ka rin pala, kung pipiliin mo pala yung choice na magiging lalaki ka at magti-take over ka, eh gawin mo na yan ngayon. Huwag mo siyang patulan, magpakalalaki ka ngayon. Di ba? Bakit po pinasok mo yung lalaki sa buhay mo tapos ngayon magpapakalalaki ka? Yeah, agree. Eto, magbabasa na ako ng comment. Mabilis lang. Go, 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 go! Sabi ni Jobel Tarok, ayan o, 3 p.m. Si Tarok, lagi yan. Suki. Si Suki. Kaya nga eh. Magic Lampara, gas up. Dapat ikaw din. Pataasin ang value at income. Stay cold mga sob. Sabi ni Totoo. Magic Lampara. Sabi ni Shikamaru, ayan 3 p.m. Get it on. Pa-shoutout naman. Next video, sob. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Shikamaru. Shikamaru 22. John Renzi Palo, shoutout. Mark Samiento. Hayop palagi natatawa si 8 Asset at si Sa daw pag binabanggit yung Sharap. Ano meron kaya? Ayun ba yan? Yung ba yung ano? Parang inaasar niya si GOP. Ha? Nakasar nila ako, pre. Shoutout sa'yo, Leo Corti. Bagong member natin. Si Leo Corti 123. Napakatamad ng pangalan. Leo Corti 123. No? 40. Dahil Pinindot na lang sa ganun. Nasa 123. Ganun lang yun. Alvin De La Peña 614. Shoutout sa mga member natin. Marvin Lopez 1334. Good morning. Naka-first din sa wakas. Mark Samiento. Yan, morning. Suki yan, Mark Sarmiento. Christopher 4431. Bagong member din. Thank you. Salamat, salamat. At si Lemdit 6131. Bagong member din. Thank you. Salamat, salamat. Welcome, welcome. Ito yung pinakamatagal na natin, si Kuis Takumi at si Romeo Miguel Sunga. Gusto ko, nagsasawa na ako sa pangalan mo. Lagi na kitang nakikita rito. Active siya eh. Active eh. No? Salamat, salamat. Joke lang yun. Sabi ni Romeo, ang mahal na ng gas tapos yung babae mo naghahanda pa ng pang-birthday ng burikat niya. Bastos mo naman, Romeo. Ba't ganyan ka? Sobrang mahal na nga ng gas. Nakakatamad na maghatid. 15,300 na pala tayo, no? Ito naman para to sa video ng Abangers na BFF. Shoutout sa'yo, Regan Mark. Shoutout, No? Regan. Sabi niya, kahit saan basta magkasama lang tayo. Ito sinabi sa akin ng girlfriend ko 15 years ago. Ngayon wife ko na. Nagra-ride lang kami papuntang Baywalk noon para manood ng sunset. Baon namin tubig saka Angel's Burger, yung buy one take one. Sa hirap at ginhawa kasama ko siya. Nakasuporta lang siya sa akin. Kaya nga ngayon, well off na ako. Spoiled talaga siya sa akin. Mga damit, gadgets, o travel man, gagastusin ko yan kasi deserve niya. O, di ba? Ang dami na natin nakikitang ganyan mga successful na relationship na hindi naman nila binigyan ng luxury in the first place yung babae. Di ba? Na-check nila by experiencing real life. Yung katulad nga niyan, pupunta lang sa Baywalk, minute burger lang. Di ba? Ang importante kasi talaga yung connection eh, hindi yung mga external na ginagawa. Yung external na ginagawa, saan na yan pagka napatunayan na matibay ang relationship, ang patibay yan lalo. Yeah, I will agree. Pero sa umpisa, hindi. Kailangan talaga dyan, low-key talaga. Dyan mo machi-check yung kung tunay ba yung connection ninyong dalawa eh. Agree ka ba doon? Agree ako dun. Ganyan ang ginawa ko eh. Lugawan. Hanggang ngayon, nung nakita mo, kumain tayo, di ba pre, nung hinatid ko yung damit sa kanila, nag-send ako ng picture sa inyo, lugawan. Tuwang-tuwa, nung na-miss niya yung lugaw, gumanong gusto mayaw sayaw eh. Tokwat baboy lang yun, pre. Ganun kasi kinakain namin dati. Nung college days. Yan. Nika, sabi ni Josh, yung naglugaw daw, tuwan-tuwa, gumaganito ka. Sobrang baling-bali yun, pre. Baling-bali na yan. Natuwa siya kasi ganun talaga man-check Extra eh. movement yun Kaya hindi ko sinasuggest talaga na pagka magdi-date kayo, marangya ka agad. Katulad nung tanga na
nag-trending dati, dinala sa Wolfgang, Oo, tapos nangyari. Binoy best friend lang pala siya. The fuck? Dinala niya sa Wolfgang yung babae, magkanong steak dun? Oh, at the end of the day, wala nangyari. Oh. Hindi lahat ng mahal masarap. Oh, 'Di ba? totoo yan. Totoo. Hindi lahat ng mahal ang presyo masarap na pagkain Meron akong nakain ni squid ink pasta sa isang mamahalin na kainan. Sabi ko, kasi paglapag doon, sabi ko, sige nga, gusto ko maintindihan kung bakit kayo mahal. So, o-orderin ko yung awkward na food. Mm. So, squid ink pasta. Pangit ang lasa ang puta. So, yun. Yung halimbawa na sinasabi mo na hindi porke mahal, masarap. Legit, hindi naman talaga lahat ng mahal masarap eh. Akala nila, porket nag-Roadhouse ka, nag-Wolfgang ka, akala nila putang ina lahat masarap. Hindi lahat. May isang certain putahe lang sila doon na masarap din naman talaga. Pero hindi lahat ng nasa menu nun masarap. Oo. Kaya, tangina, iba rin minsan yung goto trip eh. Masarap. Alam mo na, may miss ko din minsan yung goto eh. Yung talagang arroz caldo talaga siya. Oo. Mas maraming laman. Bihira na yung arroz caldo eh. Bihira na. Puro dilaw yung baka, puro yun na eh. Yung arroz caldo kasi manok sa puti. Mm. Hindi, ang arroz caldo yung dilaw, tol. Hindi, dilaw. Hindi. So, wala palang difference. Parehas dilaw. O, ang arroz caldo dilaw na talagang lugaw pa lang niya, malasa na. Parang nanunuot yung mga laman-laman. Pero nami-miss ko nga yun dati. Ang goto ang puti. Hindi, Ay, dilaw. lugaw pa lang puti. Oo, lugaw ang puti. O, Pero dilaw din pala goto. arroz caldo ang tawag nila kapag manok ang ano nun. Sahog. Pag goto, baboy na. Baboy or baka. okay. Mostly baka. Hindi ko alam Okay. pinagkaiba yun. Pero mas gusto ko yung lasa ng arroz caldo, pare. Oo, nami-miss ko nga. Bihira ang arroz caldo nga kasi. Bira, no? Pero Bihira. dati madami nung bata ako. Dati, oo. Bata pa rin ako nun. Naubos yung Paris kasi. Dati kasi yung mga cart na yan, goto yan, di naman Paris yan eh. Nauso kasi Paris eh. Nauso yung Paris, mas mura kasi. Kasi double dead na baboy yung ilan. De, joke lang yun ha. Gag. Joke lang yun. Pero masarap yun. Joke lang yun. So yun pare, no, tip pa, again, papaanoin ko lang, i-emphasize ko lang. Kung gusto niyo man check ng mga above ninyo na ride or die, doon nyo muna dalhin sa mumurahin niya, no? May evidence na tayo. Tama. Sabi ni Mark Sarmiento, walang yasi sa daw, lagi nasisingit yung Joshi, sabay mura naman si Jopi, lap trip. Sabi ni Kevin Nay, Sa inside joke yun. na parang ka-humor nyo na kami, di ba? Sabi ni Kevin Nay, noong araw, isa sa diskarte ko ang mag-best friend ng mga babae para may tagagawa ng assignments. At syempre, may makokopyahan ako tuwing exam. Hindi mo nung best friend, totropahin mo lang. Totoo naman yan. Nagawa ko rin yun dati. Sabi ni Eric Plays, 3 p.m. sa napakainit ng panahon, isang napakagandang topic na naman. SJ Gamayo, kaya kayo napili kong masculine role model kasi kapili-pili naman talaga kayo lalo ng sa 8 asset. Talaga, malakas ka talaga kay SJ. Napapatalon Shoutout sa SJ. Sadik Music, member. No, matagal na rin to si Sadik Music. Shoutout sa'yo. Alvin De La Peña, 614. Yan, familiar din yan si De La Peña. JMRLD 516. Ito talaga yung isa sa mga gusto ko kay Soy. Kahit ka pa, sasabihin niya gusto niyang sabihin. Totoo yan. Si Joji, nagtataka ako bakit nakikinig sa mga to talaga eh. Ngayon alam ko na kung bakit. Same talaga ng takbo ng utak. Yung nagtutugma-tugma talaga eh. John Renzi Palo, upa. Kasi in other terms, in Visayan terms, is gatutin. Kaya siguro natawa si 8 asset. Talagang ganun? Bisaya term talaga yung gatutin? Upa. Kala ko, inano lang siya kay gatot gatcha. Bisaya term. Romeo Miguel Sunga, kaya para sa akin, pag ang lalaki pumapayag siya na BFF siya ng babae, hindi ko na masyado pinapakisamahan. Parang pakiramdam ko, malaki chance na tatraydo rin din ako niyan sa babae. Totoo naman. Totoo, no? Totoo. Walang respeto sa'yo. Malamang tatarido rin ka talaga. Pag bini-FF ka na, walang respeto sa'yo yun eh. Sabi ni Paul Asi, 2825, 3pm gang, makakabalik pa ba sa inyo si Ato or wala na talaga siya? Kasi ang alam ko, nasa LPC na siya eh. Yakang-yakan na niya pumunta dyan, Las Piñas. Las Piñas City. Yakang-yakan niya na pumunta dyan. By the way, ASP, let's go. Sabi ni Christian Lehner, 4793, LG ASP. May problema ata sa audio nyo, boss. Yung mic ni sa daw at GOP, nasa isang side lang ng headset ko tumutunog. Ayos na, minono ko na kasi naka-stereo nakaraan. My bad. Okay. Sabi ni Ryan Fernandez,
9272, si Ninya nakailang sali na doon. May mga nakamatch na din siya pero tuloy pa rin sa pagsali niya. Ay, ganun. Okay. Sabi ni Kevin De Leon, 13155, si Ninya masyadong matalino yun eh. Hindi niya na namamalayan si Raulo siya. Gago. Tangin, hindi kami nagsabi niyan, ha? Tangin na ito. Gago, puta. Savage. Pero sabi nga ni Aklas, pagating ganyan eh, kung matalino ka, dapat alam mo na bobo ka! Sabi niya kasi, yung kung sobrang talino mo, tapos di mo alam na baliw ka, matalino ka ba nun? Sabi ni Jojo 86, you guys need to consider also na konti lang kayo. Most guys are spot talaga. They don't have minds like you. Well, Yeah, gusto kaya ko nga yan. nandito kami. Wait, gusto ko sagutin yan. Go. Kasi ganito nga eh. Okay, sige, i-consider natin yan. Kahit nga umabot sa point na babae ka, halimbawa ako yung babae, ito, lalaki, yun na yung partner ko, ngayon bopols. So, gusto ko siyang mag-improve. Sa totoo lang, pwede mo siya nga ma-improve eh. Pero nga, not in a way, nakukunin mo yung position ng pagiging boss. Actually, ang gagawin mo dun, isasuggest mo yung tama na alam mo. Actually, ito na nagpakomplika ng sitwasyon eh. Ang nangyayari nga nito, dahil kinonsider ko nga na bobo talaga yung lalaki at mas nakakaangat yung babae sa ganitong side. So, tuturuan mo siya. Ito na yung masakit na katotohanan. Tuturuan mo yung lalaki. Pero hindi ka bossy. Nagsasuggest ka. Para kang anak na nagsasuggest sa tatay mo ng gagawin niya. So, kumbaga, nagbibitaw ka ng knowledge. Ini-install mo to sa kanya. Gusto mo siya maging ganito. Pero hindi ikaw yung ganon na gawin mo to. Sumunod ka. Laging, baka pwedeng ganito yung gawin mo. Kasi, based sa mga nakita ko ng mga nakaraan, effective to. Sige, subukan mo lang. Tapos halimbawa ngayon, nag-work na, nabibuild mo siya. Dahil nga mas matalino ka sa kanya, nabuild mo siya sa ganung paraan na hindi ka mayabang. Hindi mo rin pwedeng ilagay sa ulo mo na, ako nag-ano sa'yo. Kaya ka nandiyan sa kalagayan mo. Dahil saan, hindi. Dapat automatically, alam mo sa sarili mo dahil partner mo yan, iisa kayo, nakikita mo nag-i-improve siya, wala nang sumbat. Automatically masaya ka na nun dahil kung ano siya, ay yun ka. One nga kayo eh. Tama. Hindi na kailangan manumbat, hindi na kailangan magmalaki. Basta nakita mo siya na naging okay siya, yun na yung reward mo. So yun yung sagot ko sa ganyan. Totoo yun, naniniwala ako na pwede nyong ma-improve yung lalaki nyo, pero basta yung suggestion mo na mag-improve siya ay para kang anak na nagsasuggest sa tatay. Good point. Ito, may hater ka pare. Sige. Sabi si Real Talker True Form, anime yung profile pic, putang ina. Basahin ko pa ba to? Ano sabi? Sabi niya, anti-support the dragging experience stories and halimbawa situations ni 8 Asset Edition. Sobrang nakakaumay, nakakaantok. Kahit bullshitan pa na galing kain, excuses lang yan shit, sabi niya. Reply sa kanya ni Toxic 4517 pas toxic. Eh di mag-unsub ka na, saksakan ka ng arte, king ina mo. Ay na yun, oh. Kahit di na talaga tayo sumagot, sinasagot na sila ng ano eh. Ay, putangin na yung podcast namin to. Syempre, stories namin. Alam ka, storya mo ang i-share namin. Di mo namin alam storya mo unless i-message mo sa amin. Syempre, yung kukwento namin, karanasan namin, funny stories ng life namin. Kaya kami gumagala para madagdagan pa yung stories na ma-share namin eh. Hindi pwede mawala talaga yung labas natin, pare. Oh. Kasi we need to create more memories to able to share it to the podcast, diba? Kasi kung magbahay-bahay lang tayo, walang labasan, wala na tayong funny things na makakwento. Yeah. Tsaka ano naman kung anong problema ba niya dahil kakain lang daw natin? Hindi, parang nag-share daw si 8 ng ano niya, every podcast na experience and ano niya, yung edition daw ni 8, parang gano'n. May edition na raw si 8 sa every podcast. Parang gano'n yung point. Eh, ano ang kaninong story gusto mo i-share niya? Kaninong ba experience gusto Kaya mo? pinapakilala nga sa inyo. Pagka hindi naman kilala, sasabihin nyo, sino ba yan? Ba't kami maikinig dyan? Eto nga pinapakilala sa inyo, ayaw nyo pa rin.
Gulo naman. Alam gusto mo peking story sabihin namin. Tangina yan. So, di ba? Yan mo na yun. Nagugutom na ako. So, Ako din, pare, ako din. kung gusto ninyo ng mga ganitong klaseng content, pare, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Bago ko tapusin, maraming salamat sa mga subscribers natin. Maraming salamat sa mga members natin. Sobrang solid kayo. Kahit sa labas ng YouTube, nandiyan kayo at sinusuporta kami. Maraming salamat. So, yun mga pare, Anti-Supot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. 3 p.m. gang. Kami ang brotherhood nyo. Nanday ko na! Hi! Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Aset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ng Antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.